Showbiz fanatics, Miss Catherine Bernardo, abay kapansin-pansin ang huling post sa Instagram account na may kinalaman nga di umano kay Alden Richards. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! And for today's video, ito na dahil hanggang sa ngayon ay trending at pinag-uusapan pa rin po sa lahat ng social media platform ang isa sa mga post or Instagram stories nitong si Miss Catherine Bernardo kamakailan lamang. Nagulat daw di umano ang ilan sa mga netizen nang ang laman ng Instagram story ni Miss Catherine Bernardo ay walang iba kundi ang kanya pong kaibigan at parang kapatid na si Mr. Dominic Roque. Na-surprise nga ang ilan sa mga Catherine Bernardo ito yung isa sa mga napansin nila dahil bukod po dun sa kanyang mga pa-Instagram stories, meron po siya dun na greetings at nireveal ni Miss Catherine Bernardo na last month niya lang daw di umano napansin na may dimple daw pala itong si Dominic. Mukhang na-surprise nga si Catherine Bernardo sa dimple si Dominic Roque. Paano ba naman kasi sa birthday greetings nga ni Catherine sa Instagram story nito ay nireveal niyang last month lang niya nalaman na may dimple si Dominic. Caption nga ni Kat sa picture ni Dom, fresh ni birthday boy. Fact, I just found out last month that he has dimple. Haha, talbog. Mukhang very evident nga daw di umano ang closest ng dalawa dahil hindi lang isa kundi tatlong separate Instagram stories ang pinost ni Kat to commemorate Dominic's birthday. Lahat naman ng mga pictures na ito ay proud na nirepost si Dominic sa kanyang sariling IG story na for sure ay kinakiligan nga ng ilang mga or kinatuwaan ng ilang mga fans ni Catherine at ni Mr. Dominic Roque. Maalalang nalilink ang dalawa sa isa't isa dahil sa frequent nilang pagsasama matapos ang breakup ni Kat at Daniel Padilla at Bea Alonso and Dominic Roque. Maalang pinabulaanan din ni Dominic ang isyong nagde-date sila at sinabing kapatid ko po yan. Maraming beses kasing inaamin or maraming beses po na parang inuugnay si Dominic Roque dito kay Miss Catherine Bernardo. Pero paulit-ulit naman pong sinasabi ni Mr. Dominic na magkapatid lang ang turingan nilang dalawa. Pero talagang pinipilit ng ilan dahil lagi silang magkasama at nakikita parang ginagawa ni Catherine Bernardo talagang laman si Mr. Dominic Roque ng kanyang Instagram stories. Ayan, so sa isang post nga ni Senyora na mayroon pong million followers sa Facebook ay sinagot na naman, sabi kasi ni Senyora, friend lang naman sila, diba? Sumagot naman tong si Dominic Roque na kapatid nga So ganon, paulit-ulit niyang sinasabi yan sa mga post kasi nga ang dami po kasi talagang madumi ang utak na nililink itong si Dominic Roque kay Miss Catherine Bernardo. Pero mas kapansin-pansin kasi na parang mas naging interesado itong si Miss Catherine Bernardo dun sa dimple nitong si Dominic, na tuloy sinasabi ng ilang mga followers na parang meron silang parang dun sa kanyang post meron siyang pinatutungkulan at alam natin siya isa sa mga asset po ni Mr. Alden Richards yung kanyang dimples, 'di ba? Isa 'yan sa mga talagang masasabi natin na kapag dimple ang pinag-usapan is Alden Richards 'yan, 'di ba? 'Yun po yung kanyang yung kanyang isa sa mga asset na sinasabi ng ilang mga fans at talagang pinapangalandakan ni Mr. Alden Richards 'yan. Kaya nga daw killer smile si Alden So dahil po dito, mas marami po talaga, although mas marami ngayon na parang sinasabi nila that there's no cut din na they are going to support Catherine alone dahil parang nadismaya sila kay Alden Richards dahil nga sa mga lumalabas sa balita. Pero hindi ko naman po kayo mabiblame kung ano po talaga yung paniniwalaan ninyo. Hindi ko naman kayo pwedeng i-force kung sino ba talaga yung gusto ninyo. Basta ang sinasabi ko lang sa inyo is huwag tayo masyadong ma-attach, 'di ba? Para in the end di tayo masaktan. Ang pinaka-importante lang dito is sinuportahan niyo po sila hanggang sa dulo, 'di ba? So
Kasi nga marami na talagang naiinip, marami nang nagdadalawang isip dahil sa mga nakikita natin. Parang ang pangit lang kasi na lahat po ng mga didikit kay Alden Richards ay ni-issue sa kanya. Lahat ng didikit kay Miss Catherine Bernardo, kahit na paulit-ulit na inaaming magkakaibigan lang sila, ini-issue pa rin sa kanya. That's showbiz, 'di ba? That's the reason why Mr. Alden Richards na kahit anong tanong sa kanya, lagi niyang sinasabi is what you see is what you get. Kasi ayaw niya talaga na yung parang yung limitation ng privacy, 'di ba? Ayaw niya pong ma-invade yung kanyang privacy when it comes to dun sa kanyang mga personal na buhay. Maaalala niya sa kanyang interview sa 24 oras, sinabi niya doon, paulit-ulit niyang sinasabi na hindi naman daw talaga kailangan ina-announce yan sa publiko. Kasi kumbaga personal na po nila yan. So it's up to you guys kung paniniwalaan nyo pa rin ba or still mag-aantay pa rin ba kayo sa Katden, or you can still support Catherine Bernardo and Alden Richards in other way. Kayo na po ang mag-decide. And for that, dahil mahalaga po ang inyong mga komento, narito naman ang ilan sa mga comments and reaction ng ating mga viewers. Let's start off with Miss Amelita Nodalo. Thank you so much, Miss Dar, sa pagsagot sa mga katanungan ko po. Pero may isa pa akong tanong, bakit hindi po nakarating si Kat sa PMPC Award kagabi? Kasi kasama po siya sa nomination. So, maaring si Miss Catherine Bernardo po kasi ngayon ay naghahanda para po sa kanilang paglipad going to Canada. Alam naman natin na sobra yung kanilang pressure ngayon dahil talagang pinagkasya po nila yung kanilang schedule sa kabi-kabilang mga endorsement po ni Miss Kat. Sabi ni Miss Marilyn Cervantes, I believe in exclusivity sa bawat network, plus di pa naman promotion ng HLA para andoon si Catherine para ma-promote na nila ni Alden ang movie nila eh. Mag-start pa lang naman at did not seen Kim Chu in the GMA Gala kahit na bas na panghapon siyang programa. Sabi ni Jick Rex, ang kaibahan ng Showtime host kasi may contract sila through ABS-CBN or agreement, partnership with GMA na ipapalabas sa GMA yung Showtime program nila. True. This is very true. Tama po yun. Kumbaga may agreement po yung parang, tsaka hindi naman po yun individual, group naman po kasi talaga sila as a Showtime host. Sabi ni Ma'am si Gloria Lomeda, hindi kailangan mag-show up agad sa Kat kasama si Alden. Syempre kailangan bitinin ng pagkauho ng fans na makita agad sila na magkasama dahil sa pelikula nilang gagawin. Kailangan masabik ng husto ang mga fans para kung ipalabas sa pelikula, tiyak 1 to sawa ang fans sa araw-araw na promotion ng dalawa, kaya isa pa parehong, ayun, ito po isa sa pinaka pwedeng dahilan, no? Kasi parang pagkatapos naman po ng lahat ng ito is talaga makikita na natin sila together, 'di ba? Talagang kumbaga mga promotion po nila sa mga mall tour po nila kapag po pinopromote na nila yung movie. Mas marami pa pong moment na magkasama sila. Sabi ni Ma'am si Mary Grace Tarazona, di talaga siya pwede punta doon kasi sa Star Magic, di nga siya pumunta. Baka magka-problema pag pumunta siya doon sa Jemmy Gala, magtatampo nga naman, 'di ba? Tama naman. Sabi ni Ma'am si Renato Sayan, maraming salamat Miss Dar Ed sa inyong paglilinaw sa issue. Hindi pagsipot sa GMA Gala ni Kat. Ako sa lumalabas sa mga news about sa pag-attend ni Kat sa GMA Gala. Umpisa pa lang nalalabuan na ako maka-attend. Kung ikukumpara nila ang mga host ng Showtime, analyze nyo mabuti saan ba ang Showtime GMA Studio ginaganap. It's absolute certain imbitahan ng GMA ang mga host pero limited only. Tignan nyo, Kim Chu wala sa gala night. Ann Curtis wala din. I think Vice Ganda and Vong Navarro only, if I'm not mistaken. Si Catherine pa kaya? Actually, nandun po yung si Miss Ann kasi may ginagawa po siyang movie. Si Miss Kim Chu is parang twice na natin hindi siya nakikita sa GMA Gala, diba? Siguro may arrangement din po yan maaaring personal din po yung rason ni Miss Kim Chu kaya hindi siya pumupunta, or pwede rin na it's nakalagay din yan sa kanyang exclusivity na tinatawag, diba? So yun yung mga pwedeng rason. Sabi dyan, only if I'm not mistaken, si Catherine pa kaya kahit may movie sila ni Alden doesn't have guarantee na pwede na umattend si Kat. Kung may bas-bas ng management ni Kat, for sure naka-attend si Kat. The same way kay Alden, malabong aattend ng ABS-CBN Grand Ball dahil mga ABS superstar lang yung exclusive
atayang mga fans. Tigil na yung wishful thinking na yan. Tama naman. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, is wag po tayo masyadong wag natin masyadong asahan kasi baka ma-heartbroken tayo. And hindi ko po kayo binigyan ng false hope with regards to that. Tanging mga ibang mga vloggers and fake news peddlers po yung nagko-confirm patungkol doon. Sabi ni Ma'am si Elena Galgo, thanks Miss Darren's channel sa pagpapaliwanag para sa mga katden. We are looking forward for HLA. Yan ang organic at funny dyan natin ang mga katden. Ma-enjoy ang tambalan at cut. And Alden for both excited kasama ang barkada and cast. Sabi ni Ma'am si Ale Chuchapin. That's true, tama. Yung may exclusivity ang mga contract artist sa kanilang network. Kaya intindi na lang natin sila. Mga katden fast, katden forever. And sabi ni Random Post, bakit pinabayaan ni Catherine si Alden? Siya nga di pinabayaan ni Alden. Ayun. So ito naman po medyo may panunumbat, no? Siguro naman po talagang enough na yung mga pinaliwanag natin with regards to that. And another, sabi po ng isang user na tama, kung may exclusive contract ka sa isang network, hindi ka basta pwede tumawid o mag-guest or umattend ng mga activities sa ibang network. Napanood nyo ba yung PMPC? Natawa ako at kinilig sa biro ni Robby. Totoo nga na nasa Century Superbad si Alden. Support daw sabi ni Alden. Tapos inulit ni Robby ay may something talaga sa katden. Yun yung sinasabi po natin, 'di ba? Kasi parang dami na po kasi talagang hindi parang hindi na po ganun ka-convince sa katden, and that's your decision. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.